Mga kababayan, ito na ang pinakahihintay ninyong kwento ng isang politikong mapagmahal. Sa sarili, handa na ba kayo? Simulan na natin. Sa isang malaking entablado, nakatayo ang ating bida, si politiko. Hawak ang mikropono, buong tapang niyang ipinahayag, "Mga kababayan, walang magnanakaw sa kaban ng bayan habang ako ang nakaupo." Biglang pumutok ang mga paputok at naghiyawan ang mga tao, pero sa likod ng entablado may ibang plano si politiko. Bulong niya sa sarili, pero konting shopping muna. Ting! Tumunog ang cash register. Pagkatapos ng kampanya, sumakay si politiko sa kanyang bagong biling mamahaling kotse. Napansin ito ng kanyang bodyguard at nagtanong, "Sir, galing pala yan sa project funds?" Ngumiti lang si politiko at sumagot, "Hindi donasyon yan. Ng sarili ko sa sarili ko." Biglang tumunog ang busina ng kotse. Beep beep! At nagtawanan ng lahat. Dumating ang araw ng ribbon cutting para sa bagong proyekto ni politiko. Proud na proud siyang nagbukas ng tulay na gawa sa kahoy. "Mga kababayan, ito ang modernong tulay," sigaw niya. Pero bigla na lang gumuho ang tulay. Boom! Crash! Nagulat ang lahat. May isang residente na nagsabi, "Sir, parang tulay-tulayan lang sa laruan to Sa isang mahalagang session, nahuli si politiko na natutulog. Lumapit ang isang reporter at nagtanong, "Sir, bakit po kayo natutulog?" Nagising si politiko at sumagot ng pabiro, "Nagme-meditate ako para sa bayan." Biglang may narinig na malakas na hilik, "Zaz! Zaz!" Sa kanyang susunod na talumpati, medyo nalito si politiko. "Ako po ay nanunumpa na hindi na ako kakain ng kanin." Nagulat ang mga tao at may sumigaw, "Hala, edi gutom ka na agad bukas." Biglang tumigil ang musika at nagtawanan ang lahat. Nang mag-isa sa kanyang opisina, tumingin si politiko sa salamin. Napaisip siya, lahat ng pera kapangyarihan, walang saysay kung wala nang nagtitiwala. Biglang tumugtog ang malungkot na biolin. Para bumawi, naisipan ni politiko na mag-donate ng pera sa barangay. Pero nang buksan ang kahon, puro barya lang pala ang laman. May nagsabi, "Sir, barya na lang pala natira sa bayan." Tumunog ang mga barya, ting ting ting, at nagtawanan ang mga tao. Sa huli, may aral na natutunan si politiko. Sabi ng narrator, "Sa kapangyarihan huwag masyadong sakim. Dahil sa huli, kahit politiko, nadadapa rin." At oo nga naman, nadapa si politiko sa entablado. Boing, thud. Para tapusin ang kwento, humarap si politiko sa mga tao, nakangiti kahit medyo nahihiya. "Mga kababayan, sorry na. Promise, sa susunod wala nang kurakot. Pati fishball, libre ko na." Nagtawanan at nagpalakpakan ang lahat. Kaya mga kaibigan, sa susunod na may makita kayong politiko na nangangako ng langit at lupa, tandaan nyo lang ang kwentong ito. Baka mamaya, sa halip na tulay ay tulay-tulayan lang pala ang makuha nyo. At kung may makita kayong natutulog sa session, baka naman daw nagme-meditate lang para sa ikabubuti ng bayan. Kaya ingat-ingat sa mga pangako, lalo na kung pati pagkain ng kanin ay ipagbabawal na. Pero seryoso, importante talaga ang tiwala ng mga tao. Kahit gaano kayaman o kasikat ang isang politiko, kung wala nang naniniwala sa kanya, wala rin siyang silbi. Kaya sa mga nagnanais maging leader, tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa dami ng pera o sa taas ng posisyon. Nasa puso't isipan ito ng mga taong pinagsisilbihan. At sa mga botante naman, maging mapanuri tayo. Huwag basta-basta maniniwala sa mga pangakong napakaganda pero imposibleng matupad. Mas mabuting pumili ng leader na simple lang ang pangako pero tapat naman sa salita. Sa huli, lahat tayo ay may papel sa pagbuo ng mas magandang bansa. Maging politiko man o ordinaryong mamamayan, may responsibilidad tayong gawin ang tama at itaguyod ang kapakanan ng nakararami. At kung minsan man tayo'y madapa tulad ng ating bidang si politiko, tandaan na may pagkakataon pa ring bumangon at magbago. Kaya sa susunod na makakita kayo ng politiko na nangangampanya, huwag kalimutang itanong, "Sir, kasama po ba sa budget ang fishball? Baka sakaling maging libre na nga."
At kung may makita kayong tulay na mukhang gawa sa popsicle stick, siguraduhing may life vest kayo bago tumawid. Hanggang sa muli mga kababayan, ingat sa pagboto at huwag kalimutang tumawa paminsan-minsan. Dahil sa mundo ng politika, minsan ang pinakamagandang gamot ay ang pagtawa na lang.